Dili ta maglangan mga igsoon kaya itong oras paspas kaayong nagdagan. Kanya, let's open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15 from verse 49 until verse 55. 1 Corinthians chapter 15 beginning from verse 49 until verse 55. Nana, kaplaga na. Akong pagbabasahon from 49. And as we have borne in the image of earthly, we shall also bear the image of heavenly. Now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. Verse 51, behold, I show you a mystery. Amen. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Pagkaninduta. Sa binisaya, dili tang tanan mga matay. Amen? Apan kitang tanan mga usap. Next verse. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. 53. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Verse 54. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Last verse, 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Tugilin po ito mga ulo, pag-ampota. Balaan nga Dios, today Lord, among gihala diya kanimo Ginoo, among mga lawas, ang among kalag ug espiritu Ginoo. Nasayod ka o Dios sa among tibuok nga pagkatao. From the inside till the outside o Dios. From deep within Ginoo. Daghan ang mga kasinatian namo o Dios na usahay. Naghatag og kalibog ug kahasol kanamo o Dios. But when your spirit is with us, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Freedom from all sin. Freedom from all depression. Freedom from all anxiety. Even freedom from all sickness and diseases in the name of Jesus. And where your spirit dwells, peace, joy, and love works. Salamat Ginoo that today, sa among mga kaigsuonon Ginoo nga wala namong nakita karon. Lord, I pray, ikaw magaministeryo ngadto kanila. Our heart's desire is to worship you. And when we worship, Father God, you are riding on the wings of our praises. Naakakauban na mo, O Diyos. And when we start to worship, even the enemy is defeated. Dalaygon ka sa walay katapusan. Among gihalad diya kanimo O Dios ang matag usa Ginoo nga magapatalingog karon sa imong mga pulong, matag kasimbahanan, matag kapastoran O Dios nga magasangya sa imong pulong Ginoo para sa paglig-on o pagdasig sa imong mga katawan. I speak anointing and boldness of your spirit, Father God, in the name of Jesus. This anointing, Lord, will lead us into experiencing the joy and freedom diha sa imong gingharian. Dalaygon ka O Dios sa walay katapusan. This I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Dalaygon ang Diyos. Amen.
Kumusta naman mo mga igsoon? Ha? Kumusta naman? Okay ra? Amen? Okay kayo? Sometimes, kini nga mga phrase, naghatag kayo og dakong sitwasyon sa atong kinabuhi, labi na sa atong pagkakristohanon, nga nakabalo ko, nga kamo nakabalo sa pulong sa Ginoo sa libro sa Jeremias 33, versikulo 3, na nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ano sa ganito? Jeremiah 33, verse 3, Call unto me, I will answer thee, and show thee great and mighty things, even those things you do not know yet. Sa 29:11, nag-iyon po ng pulong sa Diyos, I have planned for you a plan, for I know the thoughts that I think toward you, King James Version, saith the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give an expected end. Sa NIV translations, nindot nga pagkasulti, I have planned for you to prosper you. Amen? I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nangutana ko sa mga pangutana, mga igsoon, kumusta mo? Because this is what we need to be convinced sa atong pagkakristohanon diha sa Ginoo, nga kinahanglan doon natin pag-uswag. Amen? Kinahanglan doon natin pag-uswag sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. It doesn't mean nga nag-uswag ka, dili ka makasinati og mga balatian or mga pagsulay or mga problema. But ang ingon sa Ginoo, I have plans for you, declares the Lord, plans to prosper you. If you truly understand nga kita nagsubay ingon nga Kristohanon nagsunod sa kaubuton sa Ginoo, di gyud malikayan nga makasinati jud kag kauswagan. But if you don't experience prosperity, but if you don't experience prosper sa imong kinabuhi, there's a big problem. Because kung imong tan-awon mga igsoon, these are plans of God. Ang plano ni sa Dios. God is like an engineer that draws a sketch, a plan, a blueprint para sa imong kinabuhi. Nga ingon nga ikaw trabahante sa imong lawas, you need to go through accordingly through the plan of God. Amen? Pero kung ikaw nga nagtrabaho sa imong lawas, nangalagad ka nagserbisyo sa Ginoo, if we don't do according to the plans of God, we will not experience prosperity. Ang atong pandayon, mahiingon nga, maura gihapon. Amen? Doon naman siguro yung gamay kauswagan, pero kaya di man sumala sa plano sa Ginoo, gugon na pod, bakbako na pod. Ending, gitawag na siya, back job. So the thing is, we need to understand nga kung wala tayo kauswagan sa itong kinabuhi, kinahanglang sutao na to. Last Sunday, atong wala ko dinhi, you hear the message, examine yourself. Amen? Kinahanglang masuta nimo ang imong kaugalingon. If I am still in line according to the plans of God. Because ang plano sa Ginoo, we shall all be changed. Amen? Dili ganahan ang Dios nga mangumusta ta sa atong isig kay igsoon, mangumusta ang Dios kanato, mo nga maura gihapon. We need to have change. Amen? Because ang usa ka economist o communist nga ekonomista si Karl Marx ningin sa pag-istorya nga walay lain nga nagpermanente sa kalibutan except change. Diba? There is nothing that remains constant in this world except change. Unya kita kung pangumustahon, kumusta naman? Malagi, maragi hapon, kani atong panginabuhi ron. Lisod kaayo. There is a problem. But when we talk about change, there are still things sa kinalatong sabton nga kung ganahan ang Diyos kung kausaban sa itong kinabuhi, sabta na lang yun. Nga kung dunay usbon ang Diyos sa imong kinabuhi, masakitan yun ka.
Amen? If there are construction nga buhaton sa imong kinabuhi, masakitan gyud ka. Kita bitaw ko ang mga babae mag-atubang sa salamin, usbo nilang ilang kilay. O niya, pagkagis ilang kilay, dili pinaingon nga dili sakit, nabi ang sakit mabati. Di ba? O niya, pag sobrang kiss-kiss, na! Sakitan ko ka, ay, imbis ka turaong tato. We need change. Ingon sa pulong sa Ginoo, sabto nato ni mga exam. From verse 49, kini ang gihatag ni Apostol Pablo sa matag usa for our knowledge. Kaysa tinod ka pagka-istorya mga igsoon, ikaw kung nangalagad sa Ginoo, we are subject to experience the change accordingly to the plan of God. Pero balik-balik ko nako, kung wala ka nakasinati o progress sa imong kinabuhi, there is something wrong in you and in me. Examine yourself. Verse 49. And as we have borne in the image of the earthly, we shall also bear the image of the heavenly. Nakita ba ninyo ang balance? Ang balance? Meaning, samtang nagkinabuhi ta dinis kalibutan, it doesn't mean nga sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, but pasabot nga kada adlaw lang kita mo atong simbahan aron ta matawag og spiritual nga pagkatao. But we should understand nga samtang napadali sa kalibutan, kinahanglan putang moatimas ng mga lawas. Amen? That is why niin ko pag-istorya nga kinahanglan putang mag-amping. Mag-amping, dili ta pasagan. Gipakita ni Apostol Pablo mga igsoon, though naata sa kalibutan, nga makita nato nga kay diin na ka nagpuyo, kay mo lay porma sa imong naong, but there shall be change that will happen sa atong kinabuhi. Sa laktod nga pagkaistorya, di ta magpabilin dinhi. We will experience change. Asa man ang change mahitabo o kanus man ang change mahitabo. Kung magpabilin ta dinhi ani kalibutan na ha, walay change mahitabo. Pero kung mukuyog ka sa kinabuhing Kristohanon, ilabi na mga lagad sa Ginoo, you will truly experience the change. Because that was the plan of God. Back in the Old Testament. And that was, again, the plan of God. Kay plano man sa Dios, kinahanglan tang musunod. Kinahanglan natong tumanon. O tagaan ta mo mga igsoon, unsay angayan natong buhaton sa atong pagkakristohanon, aron ta maka-experience of change, progress, prosperity, kalig-on, kusog sa pagpangalaga diha sa Ginoo. According to verse 50, now, this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pos muna ko, ang unod ug dugo dili makasulod sa gingharian sa langit. Karon, kay niya pamantaan ning kinabuhi sa kalibutan, di pod kay wala tay flesh or blood. Amen? Na tay flesh and blood. Even zombies, naamagan na sila flesh. Na po sila blood. Even animals, they have flesh and blood. But the thing is, if you will live accordingly to the pattern and design of this world, your flesh and blood will not enter into the kingdom of God. Kaya unsa man di ay makasulod sa gingharian sa Dios? Ang mga taong espirituhanon. The original state of man is dili unod. The original state of man is spirit. Kung mahinumdum mo sa Genesis chapter 2 verse 7, giumol sa Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, di ba? Unya pagkapurma na niyang statua, ningon ang pulong sa Ginoo, and he breathed it into the nostril. Mommy, your turn. And the man, kanang man diha, meaning sa Greek or sa Hebrew, kanang man diha, meaning earthly, earthy, yutan-on, unod nun, madugta, corruptible, mortal. And the man became a living soul. Asa gikan ang tao? Gikan sa abog o sa yuta. Gipurma niya nga statua, gipurma niyang tao. Pero wala pa nabuhi ang tao pagpurma sa Dios. Until such time, iyang gihuypan ang buhok sa iyang ilong o gininhawa. According to NIV translation, and God breathed into his nostril the breath of life,
Gihoy pa na ita sa ato mga buhok, sa ato mga ilong. Sa gininhawa. Therefore, original state sa tao sa diyang gibuhat sa Ginoo, ang original nga state is spirit. That is why back in the Old Testament, in the Garden of Eden, gibutang sa Dios si Adam o si Eve because during that time, they did not and they do not do sin. Wa gid sila nakaplagan nga sala o wa gid sila nakasala. Until such time nga nagkinabuhi sila as earthly. Nganong nagkinabuhi sila as earthly? During that time nga nakita nila ang pagkaon, bunga sa kahoy nga lami kayong tan-awon. Ningon kay si iba, lami kayong kanon, nihikapon. Ang sinitabo, because naghari ang earthly desire, ang kanabitaw, ang gikinahanglan niya nga masatisfy ang iyang makakaon sa lami, sa dihang nag-iral ang iyang pangandoy sa unod, what happened to sa tao? Nahulog. Kung sa'yo nahitabo, maurang gihapon, namatay. Diba? Kamatayon. Pero ang tao nga, wala nagkinabuhi, sumala sa pangandoy siyang unod, doon ay kausaban. Nagpuyo sa kalibutan na yun sa Ginoo. Sa Genesis chapter 22, kung wala kong masipyat, during the time sa chapter, sa dihang si Enoch, chapter 5, sa dihang si Enoch, wala na kinabuhi, sumala sa lagda sa iyang kaugalingong pangandoy, kundi naglakaw siya uban sa Dios, kung sinitabo niya, and Enoch was not. The Bible says, and Enoch was not. O si Enoch, wala na siya nakaplagan nga naman. Di pasinati siya kausaban from earth to heaven. Ay lang magpangutana kung asa siya gibutang sa Dios karon, basta kaya kung nabalaan langit. Amen? Kaya wala laing bulutangan sa taong nagkinabuhi nga matarong dili sumala sa unod, kung dili langit gayon. But this man, nga nagkinabuhi according to the flesh and blood, kay kanat inherit the kingdom of God, asa man siya? Dinhirigit sa kalibutan. Di siya makasinatig change. Sa kalibutan, it remains the same. Nay panahon nga, lipayan ka, subo na po ka. Panahon ka, subo na po ka, lipayan na po ka. Tuyo pra, remains the same. But in heaven, wa na'y kagulanan. Amen? Wa na'y panaghilak. Wa na'y pagkagot sa ngipon. Because you will experience the fullness of the joy. And it was a great change sa imong kinabuhi. Muna magkinabuhi ta, sumala sa Espiritu. Kung kapoy gani inyong lawas, parihan ako igsoon. Yesterday, balik sakita gyud sa ako ang ulo. O niya gabi, nagfurog ko tungod sa dili ko actually init, pero nabati na ako ang kabugnaw sa akong tiil. O niya, namuy po akong lawas. Maglisod ko bakod. Niyan ko, Lord, muadto ra ba kong kalikanan Ginoo? Dili ko nimo ayuhon. Dili ko pasabot nga ni complain ko sa Ginoo, kani angya ko sa Ginoo nga Lord, ayuha ko kay muadto ko kalikanan. And it happens nga anang gabi samtang nagigda ko, nanawag akong igagaw. Nga kuya, kanang nihangyo ang taga Santa Catalina guba nga ikaw daw pa serbison sa Wednesday. Hingko, sige. Akong gitando, bisag ka pa akong lawas niyan ko nga, ako na lang ning ipahuway gyud akong lawas. Akong ipahuway akong lawas, di ko matong kalikanan para pagka Wednesday, abdi ukos ka na ko. Because that is battle. Pasalamat ko sa pag-chat ako sa ako ang igsoon dito sa Dawis nga kung pwede ka mura sa adto sa kalikanan. Gitando ra ko dahil sige kuya walay problema kami mo adto. Dalay ko ng Dios. If we will live in the Spirit, we will inherit the kingdom of God. Nya kaning kingdom of God, mata pa sa balang kasulatan, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, neither doth corruption inherit corruption. Kay di ay, kanina ay atong lawas mga igsuon dinis kalibutan, malata ra gyud ni. Amen? Malata. Pero ang imong lawas, nga kung nagpuyo ka diha sa Espiritu sa Dios, you will experience a sudden change. Next verse, ningon ang sunod nga bersikulo, in a moment, in a twinkling of an eye,
Kasabot mo kung sa twinkling of an eye? Kanang pamilok ba? Sulay ka mo pamilok. Pa-cute mo ng uban. Pamilok is a sudden. And remember, the impossible things mahitabo kung ikaw mga lagad sa Ginoo. Di bago na impossible? Nga, in a twinkling of an eye, mawala na yung ka and you will experience change. Walay lang makahimo anak. Diyos lamang gayon. Manang, kung ako kamo, kung ako ikaw, I'd rather choose to live according to the Spirit of God. In John chapter 4, verse 24, kinahanglan magasimba ta sa Ginoo diha sa Espiritu sa kamatuoran. Amen? Diha sa Espiritu sa kamatuoran. Kaya nga naman di ay, matod pa rin sa balang kasulatan, ang tao din sa yuta, madugta o malata. But if ikaw nagkinabuhi, sumala sa plano sa Diyos, imong gitrabaho ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi as a good steward or a servant, nagtrabaho ka sumala sa plano sa Ginoo, ang kining mortal nga body must put on into immortality. This corruptible body will put on into incorruption. So there is a change. Amen. Do not change. Sa lahat ng pagkaistorya, dili giday tamulong ta diri sa kalibutan. Amen. Di giday tamulong ta diri sa kalibutan. Apil na ana nga sabto na lang nato. Kung dili ko manggaling ta maabtan sa mga adlaw nga gitagana sa Dios nga mubalik siya diha sa kahanginan ug kuwautan niya in a twinkling of an eye, do na gidi ay mga panahon nga ang atong lawas while dinis kalibutan is subject to decay. Nagitawag og kamatayon, mortal kamatayon. Nay death. Ningon ang pulong sa Ginoo. Pero ayaw mo kabalaka. Bisag na kamatayon. Ang atong lawas, mamatay man o malata man, but remember this, in a twinkling of an eye ka ng malata, halupa na sa Diyos o dili na malata. Muna sa Binisaya. In other words, naa kay chance nga makasinati o kaayuhan gyud gikan sa mga balatian. Amen? If God can do change the mortal body into immortality, maka-change sa imuhang gibati karon. If you feel ill or sick today, because God is powerful, you can experience healing with the Lord. That is if we will live accordingly to the plans of God. Plano sa Ginoo. Matod pa din sa balang kasulatan, verse 51, I will show you a mystery. Pakitong ta sa Dios og mga butang tinago, misteryo. Kinsa ganahan makita ng mga misteryo? Ang makakita o makadungog, maka-experience sa mystery is only those that have read and scanned and studied the scripture. Pero kung dili ganita mo basa sa pulong sa Ginoo, natay mga Biblias ng mga balay dili ato basahan ang pulong sa Ginoo, you cannot see the mystery of God. And even you cannot experience the change nga gidesign sa Ginoo sa kinabuhi. Because madawat sa madili ang pulong sa Ginoo kinabuhi. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Kinahanglan ta magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo igsuon. Amen? Kinahanglan ta magkinabuhi kay no flesh and blood can inherit the kingdom of God. If ikaw nga tao karon dinis kalibutan, nga nakasinati kag mga balatian, nakasinati kag mga problema, unya naglakaw ka sumalas ka buton sa Ginoo, ang ingon sa pulong sa Dios, matod pa sa maong bersikulo, tan-awan ninyo. Moabot ang panahon nga kita will put on into corruptible or incorruptible, ang mortal into immortality, and last phrase sa verse 54, death is swallowed up in victory. Kasabot aning kamatayon is swallowed up in victory. Ang kamatayon gilamoy ang iyahang gahom, iyang kadaugan. Sa lain nga paghubad, ang kamatayon walay gahom, bato kanimo. I'm not talking about kamatayon in physical, but kamatayon in spirit.
Kung ikaw na kinabuhi sumala sa Espiritu sa Dios, di gyud ka mamatay. Though mamatay ning lawasa, malata ning lawasa, pero ikaw na kinabuhi sumala sa pulong sa Dios, di ka mamatay. Ang kamatayan din na wala na naghisgot og physical death, but naghisgot na siya og eternal separation between God and man. Because death is known to be a grave. O ang nabilin nga nakasinati sa kamatayon or ang nabilin nga tagtungod sa namatyan, unsay may tabo? Mag-grieve, mag-uol, magbakho, mag-agulo, magbangutan. That's it. Pero ikaw nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, okay lang ha. Amen? Night change. Night change. Sa dili pa ko motapos mga igsoon, akong ipahibalo kaninyo. In 1 Thessalonians, palikog basa, ablihin yung mga balang kasulatan. 1 Thessalonians, chapter 4, verse 16 to 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Next verse, 17. Then we, which are alive, kinsay buhi din hikaron. Naginapulong sa Ginoo. Unya kita nga mga nanghabiling buhi shall be caught up. Wow. Kanang caught up diha, sa lain na siya nga sinutian sa Greek, that is harpazo. O gitawag siya rapture. Gitawag siya og translation, meaning a transfer from one place to another. A sudden change from one place to another. A change of place. Night translation, meaning from earth, kung ibutar po ka sa laing lugar sa earth ra gyapon, walay na usab. Kay kalibutan ra man gyapon, no? Pero from earth to heaven, nanay kausaban. Manang sa pulong sa Ginoo. Kita nga mga nanghabiling buhi, pagasakgawon, kauban ni adtong o dito, pagasakgawon pinaagi sa mga panganod, nga musugata ngadto sa Ginoo diha sa kahanginan. Unya kita magauban sa Dios kanunay. And so we shall ever be with the Lord. Kinsay ganahan mo uban sa Dios sa kanunay? Kung ganahan ka uban sa Dios sa kanunay, trabaho ang plano sa Dios. Amen? Kaya ang engineer o ang mga trabahante nga nagtrabaho sumalas kabuton sa plano, sumala sa plano, di gina magbiya. Pero ang engineer gani nga nagmagplano niya mga trabahante dili mo sunod sa plano, ay unsay buhaton? Unsay buhaton sa mga worker nga dili mo trabaho sumala sa plano sa engineer? Football. Di ba? Kuan, ato sa lamang undangan itong trabaho kay kuan man, pero di ito ang katuyuan, di nakapabalik og trabaho. So you will not experience the blessing. Pero kung kita nagkinabuhi sumala sa plano sa Ginoo, we shall ever be with the Lord as our engineer nga nagama sa plano. So kung ganahan kag kausaban diha sa pagpangalagad sa Ginoo, pag kinabuhi sumala sa Espiritu sa Dios. Dili sumala sa tinguha sa imong unod. Doon sinultihan sa Apostol Pablo nga doon ay panahon nga ang atong spirito dasig, pero atong lawas luya. Amen? Doon na po'y panahon nga atong lawas dasig kayo. Or mo ba to? O nabalik-balik na ako? Doon ay panahon nga atong espiritu dasig, atong lawas luya. Doon na po'y panahon nga atong lawas dasig, atong espiritu luya. Samtang na ginabuhitan ng kalibutan na, magasinati tagin na. But don't ever forget, ikaw nga Kristohanon, do naakas kaluyahon sa lawas, ayaw kalimot nga naa kay Dios na makahimong pag-usab sa imong sitwasyon sa kinabuhi. Mao mo gani una dai nato. Doon ako yung testimonyo, dugay-dugay na ni siya. Sa si EJ pa nga mong bata, gamay pa siya, I don't know, 2 years old, 3, mga dos dugay to.
Gilantan siya. Sa bungaw pa mi sa una. Gilantan siya, siging suka, siging suka. O niya, na akong mama o papa, nadugay ni hilat na akong mama. It is because naluoy siya nga nagtanaw sa bata nga naluya na og sinuka. O niya, akong ikuhang bata, gihalog na ako. And then I talk to the Lord. Ginoo, nakabalo ka nga, doon na usahay mga Kristohanon or among kinabuhi, mga sitwasyon nga, ilabi na problema, dili dayan na mo mahuna-hunaan ang maayong solusyon ug ang tagya sa solusyon nga mao ikaw. Pero among dali-dali mahunaan, dala sa ospital. Doon i-insist ako mga dala sa ospital. Kay luya na kayong bata, maluoy ka. Naghilag na akong magulang pod. Sige, ako na lagi. Sige, mga tutag ospital. Pero sa wala kami magawa sa balay, di ko, Lord, pakita sila Ginoo sa imong milagro sa akong pagtudya kanimo Ginoo nga mohayo ka. Larga na ni. Paingon og Boulevard. Abot ito sa kuan medical check up. Pagabot ito, ano, okay naman inyong bata. Agi Boulevard. Na malit og ice cream. Pauli. Kaya akong ginas kama. See? Kung mutuo ka o musalig sa Ginoo ang Dios magpakita nimo og milagro. Pero may kausahay bisag naataan ni kinabuhing Kristohanon di gid malikayan nga bumbahan tag mga pagsulay. Amen. Pero ako naging idasi kaninyo ayaw ra gid mo kalimot sa pagtawag sa Ginoo. Because kung motawag ta sa Dios, ang Dios mo supply ginato change. Mahatag ginato kausaban. Ningon siya sa 1 Thessalonians nga we shall all be changed, or in 1 Corinthians 15 nga kita sa kalit mga usab. Kita nga mga nanghabiling buhi sa verse 17 sa 1 Thessalonians will be caught up together in the clouds. Monay, a great joy would it be sa dihang kita magkinabuhi sumala sa Espiritu. Amen? Pero ayan yung kalimti nga samtang napatas unod, ayaw ginyong sipyat ang pag-atiman po sa inyong mga lawas. Because ang iyon sa Ginoo, wala ba mo nakahusayog ang inyong mga lawas, templo sa Dios? Si kinsa ang magubaan ng lawasa ako sa inyong pagagubon kung ang atiman na po sa inyong mga lawas. Amen? Bisag natay gibati nya luyata, bisag walay ganang mukaon, wala kaon. Pagkan arag yun. Amen? That's a good advice. Bisag walay lamig ikaon, walay ganang ikaon. Kaon. Nalipay ko, nahimot ko sa testimony ni Brad Charlie nga, bisag wala na siya kagpanimaw, alam, ato na po siya sa alcohol. Bisag wala na siya panimaw, ato na po siya sa orange. Wala gid siya ni give up, pagpangit, pamaagi nga magkapanimaw siya. Until such time, kung dili ka mo give up sa imuang feeling, nga maningkamot yung ka, o makita usaban, the Lord will lead you into a great solution. Labi na sa pagtawag niya kaniya. And then you will experience change. Nana po ba? Naagiday nato ning spirito nga mo thrive hard. Maningkamag kita pag-ayaw mangita. Kung wala man nato ng espiritu nga maningkamot mga igsoon, kung dali sayo makita mo give up, makadungog tang istoryang gamay nga negatibo mo give up dahil ta ayaw unda nga ug wala na. Live accordingly to the word of God nga puno sa Dios. Nga ako nagahatag kani espiritu dili katalaw kun dili kaisog. Amen. So, dalagon ang Dios. Know this one thing, change will come to those that live in the Spirit of God, not in flesh and blood. Ayaw gyud mo papildi sa kagustuhan sa inyong lawas. Pag inyong lawas, labi na sa pagsimba sa Ginoo, pag-ampo gani, pagluya ninyong lawas, ayaw gyud tuguti nga di ka makaampo. Let the Spirit leads. Amen? The more weak you are in physical, the more nga maningkamot ta nga ma-restore. Kaya ang Dios makahimo sa pag-restore nato. Let's bow our heads and let's pray. Lord, dili pinaagi o Dios sa among pagkamaayo. Dili pinaagi o Dios sa among nakatunan ug among nadawat o Dios. Maangkon namo Ginoo ang kausaban nga among gipangandoy. Gani ang kauswagan sumala sa imong mga plano. Apan aside kami o Dios nga pinaagi kanimo o Dios ang tanang kausaban, kapag-uhan, kauswagan sa kinabuhi Ginoo, imong pagabuhaton alang kanamo.
Lord, I pray nga ikaw magapanalangin ini mga katawan Ginoo nga nilahutay despite sa mga panghitabo karon sa kalibutan nga naghatag og paghagit Ginoo sa pagpugong sa among kaugalingon Ginoo sa pagsimba diha kanimo. This world, Father God, is trying to do their ways nga maundang ang among kinabuhing pagkamasimbahon. Pinaagi sa mga balatian o Dios. Apan salamat Ginoo nga imong gitugutan ang among una-una makasabot sa imong pamaagi. Kay dunay mga panahon o Dios nga kung himsog ra ang among lawas Ginoo, dali ra sad ming makalimot diha kanimo. Thank you for the struggles, the pains, and the sorrows nga among nasanatian. Kay nakabalumi o Dios nga naami makataba nga mao ikaw. Lord, I pray nga sa kanunay Ginoo ang mga kaigsunan nga nagkinahanglan karon sa imong pag-atiman sa paghikap gikan sa ulo hangtod sa lapalapas sa tiil. Hikap pa sila o Dios ug ayuha Ginoo. Pinagi sa imong dugo nga balaan ang bertod sa kayo o Dios madagayday gikan sa imong trono Ginoo paingon sa imong mga katawhan. Every family members o Dios gikan sa kinabag-ang pamilya Ginoo ngadto sa kinagamian nga pamilya o Dios akong gihala diha kanimo Father God. Bisan pa ang panimbahon sa kalikanan this afternoon akong gihala diha kanimo o Dios. Mahimaya ka Ginoo sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios. Help us to live and win the battle, Lord God. Nga among nakita o Dios, even ang death has no sting, but death is swallowed up in victory. Wa na'y kadaugan ang kamatayon batok kanamo, or ang separation ang panagbulag kanamo gikan diha kanimo o Dios. But we are always connected unto you, Lord. Dalaygon ka, himayaon ka namo sa nga walay katapusan sa gamhanang ngalan ni Kristo Jesus Nazaret. Amen. Amen.